So, titikman natin yung merong multo sa likod. Good morning mga ka-sweet life. For today's video, tayo ay magbe-bake ng buko pie. Kasi nanggaling ng Pilipinas si Ate Tati, tapos dapat magdadala siya ng buko pie. Pero nabanggit ka sa kanya ni Ate Aska na nagbe-bake nga ako nito, kaya naman nag-request na lang siya at hindi na lang siya bumili. Kung makikita nyo guys, sa isang kawali naglagay lang tayo ng isang cup ng ating tubig, tapos naglagay lang din tayo ng isang cup ng buko natin at ginrated na natin yan guys. Hindi siya yung malalaki o tipak-tipak kasi nga para mas masarap, mas malasa talaga yung buko pag ginawa nyo to. Tapos maglalagay din kayo ng isang cup ng condensed milk, depende sa gusto nyo tamis, dagdagan nyo kung natatabangan pa kayo, tapos pwede nyo naman bawasan kung ingin nyo ay natatabasan naman kayo. Tapos naglagay lang din tayo dito guys ng cornstarch. Ito yung para lumapot. Yung iba harina ang nilalagay. It's up to you kung ano yung gusto nyo pampalapot sa kanya. Tapos naglagay nga rin pala tayo dito ng isang cup ng ating ebap guys. Napakasarap ng ebap na brand na to. Ewan ko kung meron sa atin ito sa Pilipinas. Kumbaga yung ebap natin sa Pilipinas 10 times yung pagiging creamy niya. Pwedeng kang gumawa ng keso dito kasi yung lasa ng namumuo niya na sa ibabaw niya guys, parang keso talaga, sobrang creamy. Kaya next time yung gagawin natin at mag-experiment tayo kung talagang pwede siyang gawing keso. Tapos kayo na rin yung magtansya kung gaano yung gusto nyong lapot, kasi ako gusto ko yung medyo creamy pa talaga siya, yung medyo malabsa pa yung pagkakagawa ng ating filling. Kasi nga pag lumamig pa yan guys, titigas pa yan ng husto. Tapos ang ginawa ko lang dito, sinaling ko lang siya sa piping bag para mas madali natin siya mailagay kada tayo ay gagawa ng ating mini buko pie. Tapos yung gagamitin lang natin dito ay yung ating instant pie sheets, at kung ako ang tatanungin nyo ano ang mas tipid sa akin, mas tipid dito sa Japan kapag kabibili na lang kayo, kasi bukod sa less time ay masarap din naman siya. Hindi ko alam lasang butter tong pie sheets na to kahit wala naman nakasulat na may butter. Tips sa paggamit ng mga instant pie, dapat ay medyo nagyayelo pa siya o malamig pa siya para madali nyo siya mabaklas. Kapag katulad ng ginawa ko na medyo lusaw na yung pagkayelo niya, ay mahihirapan na kayo at madudurog na siya. Pero pwede nyo naman lamasin siya ulit, tapos saka nyo siya i-rolling pin ulit. Pwede nyo siya ulit magamit. Tapos ito yung ating pagkakagawa. Kung makikita nyo, gumamit tayo dito ng tray kung saan ay nilatag lang natin siya, at dahil stretchy nga siya, madali siyang maihulma dito sa ating mini cupcake na tray. Tapos ayan, nilagay ko lang yung ating buko pie na ginamitan natin ng piping para mas madali nga natin silang mailabas. Tapos yung natira natin na pie sheets ay nirolyo ko ulit kasi nga medyo, sabi ko nga sa inyo, di ba nahirapan tayong baklas. Ang ginawa ko lang dyan, tinanggal ko lang yung part na medyo matigas kasi nirange ko siya, medyo naluto yung nasa ilalim na part. And then nirolling pin ko lang siya ulit para ma-flat, tapos gumamit lang tayo ng cookie cutter para makuha natin yung bilog. Yan yung pantatakip natin dun sa ibabaw ng ating buko pie. Napakadali lang din naman gumawa ng pie sheets guys kung kayo ay walang mabibili na katulad nitong instant. Tapos mag-search lang kayo sa YouTube channel. Ayoko magbigay ng sarili kong recipe kasi nga magkakaiba tayo ng panlasa. Pag ako kasi gumagawa guys ng pie sheets, ang nagiging lasa niya ay cookie tart. Oo, kasi gustong gusto ko yung lasa nun. Ayoko talaga kumakain ng egg pie tapos yung pie sheets ay medyo parang matabang na, parang hindi ko maintindihan. Iniiwan ko talaga. Hindi katulad ng cookie tart guys na pie sheets na ginagawa ko. Napakasarap niya, talagang the best, makakain nyo hanggang buong ilalim niya. Tapos ayan na nga, pagkalagay natin ng ating panakip dito sa ating pie, ang ginawa ko lang ay ginamitan ko lang siya ng tinidor pang sarado ng buong gilid niya, and then saka ko lang siya tinusok-tusok ng tinidor para sumingaw yung ating fillings at hindi siya magkaroon ng bitak. Tapos syempre gagamitan din natin siya ng egg wash. Ito yung para kumikinang-kinang siya sa ibabaw at maganda ang maging pagkaluto niya, medyo may pagka-golden brown na kumikinang. Tapos isasalang lang din natin yan sa oven natin ng 140 para hindi kagad masunog kasi hanggang ilalim. Itong isang oven ko guys, talagang problema ko. Ang ginamit ko dito ay yung una, yung bago kong oven, and then sinalang ko siya pangalawa doon sa old oven ko kasi hanggang ilalim guys, nagiinit yun, so naluluto pati ilalim. Oh my God! Meron tayong egg tart, tsaka buko pie. So, titikman natin yung merong multo sa likod. Tignan natin yung binigay ni Mama. Grabe yung loob niya. Ang sarap mo. Ba't dinamihan mo? Actually, 2 box to ng Tupperware. Hindi ko alam kung ano isa. Chef, bike kaya to? Ano ka? Tupperware? Ano kaya to? Plato ba to? Oh my God. Adobo? Ay. Anong tinapay to, Ma? Potato? Potato. Ang bango. Oh my God. Ang ganda ng itsura niya, guys. Meron tayo. Chocolate ba to, Mami? Ube. It's ube. It's ube pandesal. At saka meron tayong pandesal. Pandesal. What? Akrot. What do you want? Ang sarap ng pandesal mo. Alam niyo, pag pupunta si Mama dito, hindi pwedeng wala siyang dala sa akin. At ni-request ko yung buko pie tsaka tong macarons para kay Calvin. So, yun lang guys. Happy unboxing!